Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Pagpanaw ni Pope Francisco, anong maring kahulugan nito sa buhay ng tao? Meron bang mga mensahe na maring maibigay sa atin at maging gabay ng buong sanlibutan para sa kabubuti ng ating spiritual na aspekto ng ating buhay? At mayroon bang mga mensahe mula sa iba't ibang mga nilalang na maaring magbigay ng paliwanag tungkol nga sa pagpanaw ni Pope Francisco ng Santo Papa dyan sa Roma? This passing of Pope Francis is all part of the process, and this is all going on to every part of this world, and even some leaders and some spiritual teachers will go beyond this world. The end of one pope's life is not an end at all, but rather a commencement of widespread awakening to the truth that the Christ lives in you. Without the weight of old structures holding sway over your consciousness, you are more free now to claim your direct relationship with the divine and to realize that you carry the same light that the great masters carried. We cannot even control this. This is all part of the universal plan. We will just only want to share you the wisdom, and we will always want to guide you what will happen in the future. There are more changes in the future, and some belief system will be changed, and always you have to raise your awareness and open your mind, your heart to accept all of these changes on this world. Encounters mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Wow, there. The propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa pagpanaw ni Pope Francis. At ano nga ba ang kahulugan ng pagpanaw niya sa buhay ng tao? May mga nagsasabi na ito raw ay bad sign sa maaaring mangyari sa buhay ng tao. Pero marami nagsasabi na ito ay good sign. This is another era of human consciousness. Another time to start our life on this planet. I think mas agree ako dun sa more positive view nung pagpanaw ng Santo Papa. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo na sa process ngayon ng ascension. So I think it's about time that we have to follow kung ano man yung mga teachings ni Pope Francis, yung pagiging compassion natin, forgive others, love others, even our enemies. Yan ang binabanggit din ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ba? Despite naman nangyari sa paligid, we have to exercise love, to observe, love others, especially mga enemies natin, itinuturing natin mga enemies. Yan ang pag-uusapan natin tonight sa Gabi ng Misteryo. Meron bang mga mensahe rin ng ibang mga nilalang na maaaring may bahagi sa atin? Meron bang mga mensaheng natanggap na maaaring ibahagi sa atin natin mga bisita ngayong gabing ito? At mga kababayan, Arvin Capasilio po ng Quezon City. Sa pagpanaw po ng ating mahal na Santo Papa, ano po ba ang espiritual na mensahe nito sa atin? Pero bago po ako magbigay ng aking sasabihin, nais ko pong ipaabot ang aking pakikiramay sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa. Una po, gusto ko po siyang pasalamatan
sa loob ng 12 taong pagbabahagi niya sa buong mundo tungkol sa pagmamahal sa ating pamilya, pakikipagtulungan sa ating kapwa, pagkakaisa ng mga tao, pagbabalik loob sa ating Panginoon, at ang pagpapaalala na wag nating kakalimutan ang palaging manalangin sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagpanaw ay nagsasabi sa atin na lahat tayo ay may hangganan. Kaya tayo naman na habang nabubuhay dito sa mundo, ipagpatuloy po natin ang kanyang mga nasimulan, ang kanyang mga aral, ang kanyang pagbabahagi ng liwanag na ibabahagi rin natin sa ibang tao. Ito ay liwanag na nagmula sa ating Panginoong Hesus. Ika nga, life is a journey, not a destination. Therefore, sharing light is also a journey and not a destination. Ipanalangin po natin na ang papalit na Santo Papa ay magiging katulad ni Pope Francis at ipagpapatuloy ang kanyang mga nasimulan o hihigitan pa ang kanyang mga nagawa. Po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan, Dr. Jo Villasano pong muli, iniimbitahan ko po kayo na mamayang gabi manood sa Gabi ng Misteryo. Alas 10 po. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ito po ay ang mga mensahe na iniwan sa atin ng ating Santo Papa na kapapanaw lamang. Ito po ay mahalaga na parang guidance sa ating pong mga Katoliko. Makinig at manood po kayong lahat. See you! Everyone, this is Kuya Jay of Spiritual Guide Philippines. Inaanyahan ko po kayong manood. Mamaya po ito sa Gabi ng Misteryo, Sabado 10-11 p.m. At ang ating pag-uusapan is the Ascension after the Pope die. Ano nga ba ang ma-ascension na mangyayari? Mas mabilis nga ba ito? Or makakabuti ba sa atin lahat? Yun, namaste everyone. Samahan niyo po kami ulit. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Marie Chris ng Voiceless Whispers. Mamayang gabi, magkita-kita tayo sa programa ni Sir Ray T. Sibayan sa DZRH na Gabi ng Misteryo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Pag-uusapan natin ang pagkamatay ni Pope Francis. Ano ba ang kahulugan nito sa inyo? Kayo ba ay naapektuhan ng pagkamatay ni Pope Francis bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano? Ano sa tingin nyo ang mga bagay na umiikot ukol sa pagkamatay ni Pope Francis? Sa tingin nyo, ano ang mga mensahe nito na mapupulot natin para sa positibong kabuhayan natin sa kinabukasan? Sa tingin nyo, ano ang mensahe nito sa ascension natin bilang mga tao going to the 5D dimension? Yan ang mga talakayan natin mamayang gabi. Ano ang mga naramdaman nyo? Ano ang mga na-experience nyo? Sa tingin nyo ba, meron talagang effect ang pagkamatay ni Pope Francis? Ano ang ina-expect natin after ng pagkamatay ni Pope Francis? Bilang mga tao going to the 5D dimension, ano ang dapat natin gawin? Para sa ating kinabukasan, para sa pag-i-improve ng ating spirituality. So, kita-kita tayo mamaya. Yan ang discussion natin. Hopefully, mag-enjoy kayo sa discussion na yun. Kita-kits! Bye-bye! Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at inaanyayahan po namin kayong lahat na manood ng programang Gabi ng Misteryo. Dito po yan sa DZRH ngayon darating na Sabado, April 26, alas 10 ng gabi. At ating pag-uusapan, tatalakayin ang Ascension message sa pagpanaw ni Pope Francis. Pagpalain po kayo ng po ang may kapal. Namaste. Hello po sa lahat. Elias Pascasio po, isang psychic healer from Pasay. Ako po ay taus-pusong nakikiramay sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa. Ang aking pong masasabi sa spiritual message kaugnay sa pagkamatay ng ating mahal na Santo Papa ay ang kanyang malalim na pagsisilbi at pagmamahal sa simbahan. Ipinapakita dito na wala siyang tinatangi, mapababae o mapalalaki. Minahal niya ang lahat ng mga pananampalataya, ang lahat ng klase ng relihiyon. Lumapit siya at ipinakita niya na tayong lahat ay iisa. Ganun po, ipinapakita na walang pagkakabahabahagi. Anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong pananampalataya,
na sana ganun din po tayong lahat. Pag pinakita niya ang tunay na pananampalataya hindi lamang sa salita, kundi bagkos sa gawa. Minahal niya ang lahat, niyakap niya ang lahat, ganun din po sana tayo. Hindi tayo nakukulong sa iisang pananalig o sa isang pananampalataya. Hindi pwede nating sabihin na tayo ang tama. Lahat tayo ay magkakapatid at anak ng Diyos. Yun lang po. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala yung background ko. Uy, kumusta na ho kayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo? At ating yun. Salamat sa ating kasamaan dito si Jeric. Ngayong nga pong gabing ito mga kaibigan, pag-usapan po natin tungkol po sa pagpanaw ng pinakamamahal nating Santo Papa, si Pope Francis. Ano nga ba ang mga mensahe, mga inspirasyon na iniiwan po sa atin ng Santo Papa? And of course, ano yung kakaharapin nating buhay bilang mga Kristiyano? And of course, pati na rin yung iba pang mga spiritual groups, iba pang mga reliyon na kung talaga namang kinikilala ho mismo ni Pope Francis. At syempre, marami ang mga nagmamahal sa pumanaw na Santo Papa. Ngayon po gabi ito mga kaibigan, pag-usapan na po natin ng ang mas positibo na maaaring maganap sa ating buhay sa mga susunod na mga taon. And of course, after po nitong pagkakalibing kay Pope Francis, ay pipiliin po ang susunod na Pope dyan po sa Roma. At nandyan na nga po yung mga kardinal para po sa kanilang gaganaping conclave dyan po sa Vatican. At iba ipakilala natin po mga panauhin ngayon po gabi ito mga kaibigan sa ating programa. Let's welcome si Dr. Joe Villasano ng Auhay, Philippines. Ma'am, muli magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Wala pong audio, Ma'am Joe. Salamat po Yan, okay. Okay na po. sa inyo pong imbitasyon na magbahagi muli ngayong gabi sa ating pong talakayan tungkol sa kamatayan ng ating mahal na Papa. Ayan. Pero syempre, Ma'am Jo, Dr. Jo, hindi naman kailangang, well, of course, tayo'y nagdadalamhati. Ang buong sangkatauhan ay nakikiramay sa pagpano ng Santo Papa. Pero in a very, sa mas positibong pananaw, tingnan natin yung ano ang mensahe at ano yung dapat nating isakatuparan, di ho ba, Dr. Jo? Tama po yan, Ray, dahil ang kamatayan sa pisikal, hindi ibig sabihin na kung meron po tayong naitutulong sa kapwa-tao ay ito po ay matitigil. Mm-hmm. Pwede po nating bigyan ng pansin kung ano ang kanyang mga mensahe sa lalo na po sa mga Catholics, na ito po ay lalong lalakas, lalong mararating ang kamalayan ng mga tao kasi isang liwanag na siya. Mm-hmm. Mas magiging effective po ang kanyang mission na magtanim ng pagbabago sa tao dahil wala na po sa kanya makakapagkontra dahil liwanag na lang po siya. Kaya ito po ay napakagandang pangyayari sa kanyang buhay at ito'y pinaghandaan niya naman ito, Ray. Alam niyo po ito. Tapos na siya na magsilbi bilang isang katawan at ito na ang kanyang pangalawang yugto ng buhay na siya ay magsisilbi, magpapatuloy na magsilbi bilang isang liwanag. Yun, At mamaya rin, Ma'am Jo, ibabahagi po ninyo yung
Sinulat niya to, no? Meron siyang sinulat. Habang ano ba siya to? Naka-confine sa hospital, Dr. Joe? Habang nandoon po siya sa hospital Oo. ay napansin niya na ang buhay pala sa hospital ay mas totoo Mhm. na nagbibigay ng kalinga ng pagmamalasakit sa kapwa kaysa labas ng hospital. Parang in quotation po yun eh. Opo. Yung na-mention niya po yung hospital, ibang ibig sabihin niya noon, malalim po. Ayan, ay babanggitin po yan ni Ma'am Jo mamaya, no? At ating pagkalimiin at ating pag-isipang mabuti. Actually, parang ano rin to, extension din ng ano to, noon, Holy Week, ano? Itong pagpanaw ni Pope Francis, ano? Maraming salamat, Dr. Joe. And also, let's welcome ang isa pa rin nating nagbabalik na guest ngayong gabing ito. Wala iba kundi si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening sa lahat ng mga nakikinig sa Gabi ng Misteryo. Salamat sa pag-imbita sa akin. Uy, at batiin ko lang pala ang aking physical therapist, Uy. the best PT in town, Gorby Sangko ng Octarine, Manila. Abay, Good evening. Nakakahawa ka. Batiin na rin natin iba pang mga nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo. No? Si Zenny Lubigas Jose, ha? Si Arvin Capasilio. Arvin, kumusta ka na? Mag-online ka ba ngayon? Si Emmanuel Asierto, maging si Eugenio Hermino, Anthony Abrenica, Eduardo Narvaez, at maging si Aunt May mula dyan sa Hong Kong. Yan, meron yatang i-share din si Miss Marie Chris na ano ba to? Meron kang dream, you dreamt of St. Clair? Oo, nagulat nga ako kasi even before ko nalaman yung topic this Saturday, nakapanaginip ako na si St. Clair, inaabot niya yung kamay niya sa akin. Inabot mo naman. Oh, syempre. Na do you reject her? Pero si St. Clair ay patron ng... Patron siya ng mga craftsmen, skilled workers, mga goldsmith, mga nag-embroider, ganyan. And also sa mga TV screens. At siya nasa order din ni Pope Francis. Yes, exactly. And Francis of Assisi. Oo. Nasa Assisi order din si St. Clair. Talaga. Ayan. Parang may ugnay, ano? May connect, ano? Connect, ano? Mamaya, baka biglang mag-connect din sa'yo si Santa Clara. Di ba Santa Clara rin sa may Bulacan yun? Yung kapag mga hindi nagkakaanak, di ba sumasayaw Santa Clara? Yun ba yun si St. Clair? Iyon ba? Hindi ko alam. Parang yung yun, diba? sa Katipunan, yung mga nag-o-offer ng egg dun sa mga nuns. Parang yun eh, St. di ba? Clair. Yung mga hindi magkaanak sumasayaw sila. Santa Clara, Pinong-pino. Yun eh, di ba? Di ba? St. Clair, ayan. Shout out kay St. Clair. And of course, yung ating pangunahing pag-uusapan ngayon, shout out kay Pope Francis. Siya nasa heaven na. Yan. Kumusta na po kayo, Santo Papa, ha? Chill lang kayo dyan, chill. Marami nalulungkot. Pero siyempre, alam namin na nandyan na po kayo at mas malakas na po ang hatak po ninyo sa mga hanay na mga mahihirap. O di ba? Yan yung kanyang saka yung iba pang mga sektor na talagang dati iniitsapwera sa lipunan, ha? Yung mga LGBT, di ba? Kasama na dyan. Ha? Yes, and even the animals. Yeah, mga animals. Oo, kasi si St. Francis, yung yan ang advocacy niya eh. Ayan. Of course, yung mga kababayan nating na biktima ng Yolanda, dyan sa Tacloban, sa Leyte. Naku naman, no. Anyway, mga kaibigan, babalikan natin si Miss Marie Chris mamaya. Ating i-welcome si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Brother J, nagbabalik ka. Kumusta ka na? Hello to everyone. Ito po ay napakabuti po. At interesting topic po ang ating pag-uusapan. Pero nakakabigla yun, no? Yung nabalita natin na biglang punta sa kabila si Pope Francis. No? Kasi nung Easter Sunday, nakita pa natin nagpakita siya sa tao. Opo. Diyan sa St. Peter's Square sa Vatican. Then kinabukasan, ayun na. Napunta na siya sa kabila. Ayan, sa taas, sa langit. Ayan. Kumusta naman ng Holy Week ninyo, Brother Jay?
Ayun na, continue pa rin. Mayroon mga upcoming pang ceremony na mangyayari. And then, shoutout ko na rin na Ayahuasca Ceremony Philippines. Yun, ayahuasca. Namaste to everyone. At yun na, continue naman po. At marami po tayong mas nagigising pa ng mga kasama natin, or kapatid po natin sa spiritual at sa mga tao po. And of course, kasama mo rin si Brother CJ. Brother CJ, kumusta ka na? Wala kang mikropono. Paki-on yung mikropono ni CJ. Tol. Yan. Okay na? Alright. Magandang gabi sa ating mga kamisteryo, sa mga nanonood, sa Spiritual Guide Philippines, sa mga kapatid natin dyan, tsaka kay Master Anyan, sa mga nagpapa-shoutout. Then yun, mabuti naman po. Salamat po sa pag-invite ulit. Yes, you're welcome. Alam kong nandiyan ka naman palagi. Anytime. Parang Boy Scout lang, laging handa. Si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines din. Miss Yuki, muli magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Magandang gabi rin po, Sir Ray. Maraming salamat din po sa pag-imbita at sa lahat po ng brothers and sisters natin na kasama natin today, sa lahat ng nanonood. Yes din po sa Ayahuasca Ceremony Philippines, Spiritual Guide Philippines, Sky Watchers, hello po sa inyong lahat. Ayan. Si Jojo Ambas pala nakatutok din ngayon, si June Perez, muli magandang gabi sa inyo. Mamaya meron ding i-share sa atin si Miss Yuki na mga maaring mensahe, inspiring words, kaugnay po nitong pagpanaw ni Pope Francis. Nagbabalik din sa ating program si Brother Nico Chua, ang ating batang-batang astrologist. Nico, muli magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, yes, Brother Ray. Magandang gabi din and thank you sa invitation din. Ayan. Ay, kumusta na nga pala yung nakita mo rin ba sa astrology, sa astrological chart ni Pope Francis, talagang hanggang dito na lang yung buhay niya sa mundo? Well, actually, usually sa buhay ng isang tao, kapag nalagpasan mo yung third Saturn return na tinatawag, hahaba pa yung buhay mo. Pero unfortunately, kay Pope Francis, hindi na nangyari yun. Talaga? So, nakikita talaga siya sa natal chart, pati din sa tinatawag na transit chart. And meron pang isa na tinatawag na profection year, or kung anong year, kung anong specific house influence yung ifo-focus mo. Well, unfortunately, kay Pope Francis, since 89 years old na siya, so ang focus ng profection year niya is 6th house, which is sa health. So, ang nangyari, since ang cause of death kasi ni Pope Francis is stroke at saka cardiovascular, so nakita ko din sa between na meant to be na nga talaga na umanaw siya. So hanggang doon na lang talaga? Hindi na makaka-extend? So, madami din kasing placement din sa between na nagsisignify doon. Ang unang-una dyan is yung Saturn Pisces 8th house niya. 8th house kasi is the house of death, kamatayan mismo. And then, dumikit siya sa Venus, sa desire, at saka din sa North Node, which is yung life purpose. So, yung tatlong yun, nagdikit-dikit silang lahat sa Pisces. Ang Pisces about siya sa ending, at saka transmutation, at saka transcendence. So, meant to be talaga na mag-ascension na siya, na sumakabilang buhay talaga sa heaven. Ayun, so talagang na-fulfill na yung kanyang mission sa lupa, no? Parang ganun na yun. Yes. Kumpleto na. Tapos, tama brother. Tapos, nakita ko din dito na yung Hygeia, which is an asteroid sa astrology, kung saan ka na mas probable na magiging complicated yung health mo, nandun siya sa Cancer, which is anything na related sa dibdib. So, yun nga, about siya sa lungs. And then, since katabi niya si Gemini kasi usually about sa lungs. And then, mag-affect yun doon sa Cancer dahil Hygeia in Cancer siya. So, about siya sa dibdib. So, yun yung kinamatay niya, cardiovascular. And then after nun, stroke. Pero nakakaano lang, kasi akala natin okay na siya nung Easter Sunday, no? Tapos kinabukasan nagbabay na siya sa atin. Sa lupa, dito lang sa physical. Pero nandiyan pa rin naman siya. Yes. Ayan. Yes. Actually, nakakapagtaka nga kasi supposed to be dapat nung April 20, dapat kinuha na siya ni God. So parang after ng message niya yun, and then the next day, doon na talaga siya kinuha ni God. So parang nagpalugit pa. Talaga, ayan. Nako.
Salamat, Brother Nico. Mamaya ay ibahagi mo rin kung anong inspirasyon ang maaring nakuha natin dito sa pagpanaw mismo ni Pope Francis. Siguro, I think we can focus yung kanyang nagawa. Yung habang Yes. siya narito, di ba? Actually, Yun ang mas meron okay. ding mensahe ang between sa pagpanaw din ni Pope Francis. Talaga. Ayan. Alright. Maraming salamat, Yes. Brother Nico. Si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, muli nagbabalik sa ating programa. Kumusta ka na? Yes, magandang gabi po sa inyo, Brother Ray. Maraming pong salamat sa inyong pag-imbita. Una po ang aking taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw po ng ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis. Alam niyo, noong 2015 na dumating po siya rito, naalala ko po yung panahon na 20 years before that, 1995 yung kay Pope John Paul na dumating po rito. Nandun po ako nun sa Luneta. Kaso nga lang po, syempre 2015, hindi na po ako estudyante. Kaya sa TV ko lang napanood. Kaya namimiss ko rin po, naalala ko rin po yung mga panahon na nagbabahagi po siya sa atin ng mga inspirasyon din, mga pagmamahal, pagmamalasakit, pagtuturo sa ating mga tao. Kaya lang, syempre, sabi nga nila, may papalit naman siguro sa kanya na ika nga mas hihigitan pa ang kanyang nagawa o kaya ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Saka ano yan, Brother Arvin, yung mga nagiging Santo Papa talagang may divine intervention palagi yan. Ha? Yes, opo, tama po. Sabi nga, ika nga, guided by the Holy Spirit. Even po yung conclave, yung pagboboto po nila, as they say, it is guided by the Holy Spirit. Kasi pipiliin po talaga kung sino po ang karapat-dapat dyan. Na syempre, magiging inspirasyon po natin at makakatulong po sa atin at ipagpapatuloy ang mga nasimula ng ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis. Ayan. Salamat, Brother Kaya Arvin. suportahan po natin kung sino man po ang papalit po sa kanya. Correct, ayan. Alright, salamat, Brother Arvin. At ibalikan si Ma'am Jo. Ma'am Jo, excited lang ako dun sa observation ni Pope Francis habang siya naka-confine sa hospital at meron siyang mga sinulat na very napaka-inspiring actually, yung mga sinulat niya, di ba, Dr. Jo? Yes po, at malalim po ang kanyang observation po sa hospital. Okay. Parang nagkaroon siya doon ng wisdom at gusto niya pong ibahagi sa mga Katoliko. 15% po ng population ng ating mundo ay Catholics. Kaya suportahan po natin ang mga bilin sa atin ng Papa ng Catholic Church po. Ito po ang mga minensahe niya doon habang siya ay nag-o-observe sa hospital. The walls of hospitals have heard more honest prayers than churches. Grabe, Rhea. Mas maraming naririnig Parang mas na taimtim honest yung prayers nananalangin yung sa mga ospital. kaysa Ha? simbahan. Alaga, oo, ano? Oo. They have witnessed far more sincere kisses than those in airports. Kasi yung goodbye kiss ng mga namamatay sa hospital, Ray. It is in hospitals that you see a homophobe being saved by a gay doctor. A privileged doctor saving the life of a beggar. In intensive care, you see a Jew taking care of a racist. A police officer and a prisoner in the same room, receiving the same care. A wealthy patient waiting for a liver transplant, ready to receive the organ from a poor donor. Parang union of East and West, North and South, The ups and downs, the high and the low. in this moment when the hospital touches the wounds of people, that different worlds intersect according to a divine design. And in this communion of destinies, we realize that alone we are nothing. Grabe, Rhea. Alone we are nothing. The absolute truth of people, most of the time, only reveals itself in moments of pain or the real threat of an irreversible loss. Grabe. A hospital is a place where human beings
remove their masks and show themselves as they truly are. Hubad talaga tayo dyan, Ray. Wala tayong may tatago sa ospital. Walang plastikan. And in the purest essence, we entrust our lives to the doctors, of course, kaya wala po tayo dyan na itatago sa hospital. Yes. This life will pass quickly. So, do not waste it. Fighting with people. Oh, ayaw niya na may gera tayo, Ray. Nag-away-away. Do not criticize your body too much. Nasasabi mo, ang taba-taba ko. Ganun ba? Oo. Payat ko, pangit ko, Pangit ko, magpapaganda ako. Aking ilong mata pisngi. Do not complain excessively. Do not lose sleep over bills. Yung napupuyat para pinag-isipan ko paano bayaran yung bills. Do not worry too much. Yung babayaran kasi rin. Do not worry too much about keeping the house spotless. Yung material attachments daw ito, Ray. Yes. Material goods must be earned by each person. Do not dedicate yourself to accumulate an inheritance. Bawal po mag-isip na kung ano ang tatanggapin na mana sa ating mga magulang o kung sino man ng mga taong nagbigay ng promise sa atin na may mamanahin tayo. You are waiting too much for Christmas. Friday next year. When you have money. When love arrives. When everything is perfect. Listen, perfection does not exist. A human being cannot attain it because we are simply not made to be fulfilled here. Here, we are given an opportunity to learn. So, make the most of this trial of life and do it now. Live in the now, Ray. Yes, Respect yourself. Live in the now, yes. Respect others. Walk your own path and let go of the path others have chosen for you. Respect. Do not comment. Do not judge. Do not interfere. Love more. Forgive more. Embrace more. Live more intensely. And leave the rest in the hands of the Creator. Grabe, Francis. Ay, susap. Lalim, Lalim, parang goosebumps. Nakaka-goosebumps yung mga binabanggit ni Pope Francis. Kilabot ang mga bilin sa atin. Actually, totoo lahat. Yun na nga lang napupuyat tayo sa kaiisip paano babayaran yung mga bills. Di ba? Huwag daw mang-isip. Parang binabanggit, Dr. Joe, no? Parang don't worry, be happy. Yes, ganyan daw pala sa patambuhos natin. Diyos me, tapos wala masyadong kinocompute, Ray, ano? Huwag ka raw makikialam sa hindi mo naman daan. Hindi mo daan. No. Handaan mo lang. Talaga naman, no. Naku, maraming salamat, Dr. Joe, sa ibinahagi po ninyo. Let us have a second po, Sir Ray, of gratitude to Pope Francis for this wisdom that we received today. Thank you so in much. Your broadcast. It's now rippled back to the entire humanity. So be it done. Thank you so much. Maraming salamat kay Pope Francis. And we know na nandiyan na siya sa tabi ng Pong Lumikha. Mas malakas na yung ating nadagdagan yung padrino natin sa langit. Pope Francis, maraming salamat po sa inyo. And of course, yung mga binahagi ninyong sinulat mismo ni Pope Francis, no, habang mantakin mo yun, Dr. Joe, Brother Jay, Brother CJ, Miss Marie Chris, sa ating mga kasama din sa Zoom, sina Arvin, Nico and Yuki,
habang nasa ospital talagang tuloy-tuloy yung kanyang observation sa kapaligiran. Ha? Tulad yung ginagawa niya kahit na siya'y walang karamdaman. Ano? Brother Jay, di ba ano rin yan, talagang if you are a spiritual person, talagang regardless kung ano yung nararamdaman mo sa katawang lupa mo, tuloy-tuloy yung pagbibigay mo inspiration sa tao. Yes, kailangan natin gawin yun kasi nga meron tayong purpose din at magbigay ng liwanag sa bawat isa. So yung mensaheng na-receive ko galing po kay Papa is na-open lalo yung heart chakra. Okay. Na parang Ito yung seat ng love, no? kasi more on truth. Truth kasi ang sinasabi. Pag truth kasi is meron sacred vibrations na talagang madadama natin. Yes. So kaya nag-open yung heart ko lalo. Walang halong ano yun, Yes. pag-aalinlangan Yeah. at pag-iimbot. Yeah. Lalim nun. Pag-iimbot, pag-aalinlangan. Lalim. Talagang bukas, ano, sa puso. Bukas ang heart talaga eh. Kaya parang halos maiyak-iyak ako habang binabanggit po ni Dr. Joe. Oo, ayan. Pero yan din yung binabanggit din ng Panginoong Jesucristo na yung maging bukas yung ating puso. Yes. Yun yung, di ba, yung rays of light ng divine mercy, di ba? Galing sa puso yun eh. May Yes, kinakala sa tao. Kasi yun pa yung ginawa ni Jesus Christ. Oo. Siya yung talagang nag-promote ng love energy po dito sa bawat isa na tama po yung sinabi rin ni Pope na lahat tayo dito sa mundo ay mayroon katapusan. Oo. Kaya hanggat maaari ipagpatuloy natin maging mabuting tao, mabuting ehemplo sa bawat isa o maging self-reflection or maging reflection ng bawat isa dito sa mundong ito. At huwag natin sayangin itong buhay nito kasi itong buhay is minsan lang dumating sa atin o isang beses lang dumating at mas maganda ito i-enjoy natin. Gugulin natin yung bawat segundo ng ating buhay. Yes. Sa Kaya kapwa. dito papasok yung time is gold talaga eh. Ayan, totoo yan. Brother CJ, ano naman ang iyong naramdaman? Sa message po ni Pope Francis is yun nga, nagbabibrate siya ng truth. So, I just wanna break it sa mga kapatid natin sa spiritual na marami po kasi sa spiritual community na nagbabash, nagkikriticize kay Santo Papa kasi nga sa iba't ibang beliefs. And then, hindi nawawala yun. Opo. And then sa iba rin po na yung mga theory about reptilian daw si mga ganyan. Maraming ano. Kung reptilian po yun, ang mga reptilian is ang message nila, ang dala nila is to lie, to divide. Pero yung message po ni Pope Francis is all about love, all about truth, all about unity. So, message ko lang din po to sa karamihan na it is time to wake up to our reality. Saka ang napansin ko kay Pope Francis during his life sa physical dimension, wala siyang hindi niya pinipili kung anong reliyon ka eh. In fact, naka-earn din siya ng respect from other religious groups like Islam. Yan, di ba? Mga Buddhist, di ba? Di ba, Miss Maricris, ganun din yung mga observation mo. Nakita mo rin ba yun during his lifetime, si Pope Francis? Actually, very radical kasi si Pope Francis. Talagang binasag niya yung mga train of yung mga paniniwala na sarado katoliko, ika nga. Na parang inopen niya talaga yung compassion and humanity, binalik niya sa mga tao. And actually, while listening dun sa binasa ni Dr. Joe, naalala ko yung isang channeled message ko with Jesus Christ himself, He said na yung religion daw kasi are all flavors of spirituality. Alright. So wala talagang fixed na kailangang religion kung paano mo ipapakita yung kabutihan ng kalooban mo. Alright. And he said his own religion is all about love. So which is also aligned with the heart chakra, And yung message ni Pope Francis about yung truth sa hospitals, totoo yun kasi mawawala talaga yung colors ng tao, yung boundaries ng tao. Kasi kahit nasa hospital ka, Kasi iisa lang ang pangangailangan nyo eh. Totoo yan. Gusto nyo mahalin kayo, gusto nyo mapakita yung support, 'di ba? Yung pangangalaga sa bawat isa. So,
maganda yung mensahe ni Pope Francis dun sa sinabi niya nung last few days na niya, no? So maganda yun kasi may babalik tayo dun sa pagiging human and yung compassion natin towards each other. Hindi importante yung religion, hindi importante yung race, mayaman, mahirap, ganyan, or kung ano man paniniwala mo or sexual orientation mo. Pare-pareho lang tayo sa mata ng Diyos. Oo nga. Salamat, Miss Marie Chris. Si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, anong feeling mo rito, observation mo sa ganitong inspiring words from Pope Francis? And of course, yung observation mo rin sa ginawa niya rito habang siya nasa lupa. Yes po, I agree po sa mga narinig natin at natutunan natin today na talagang yung lifetime ni Pope Francis, marami siyang break na cycle. So, parang siya yung naging tagabukas ng pinto for the next generation era. Ganon. Kasi before him, nasanay ang tao na maraming nagkukulong sa kanila mga limiting beliefs. Like nga yung mga genders natin na dapat lalaki, babae lang. Pero ipinakita ni Pope Francis na walang boundaries sa isa't isa. Kahit ano ka pa, kahit anong gender mo, lahat tayo ay isa sa mata ng Diyos. At na-observe ko lang din po na we should not believe everything we see sa social media. Tama. We have to be aware, kailangan din natin salain. Dahil itong buhay po ni Pope Francis, he showed us also yung teaching ni Jesus Christ sa atin, yung way of living, way of life. So, kailangan din nating, we have to be aware also kung saan ba tayo nag-i-stand. Itong pagkatao ba natin, are we living sa mga teachings ni Jesus Christ? Ayun. So, as I meditated yesterday, nakita ko po si Pope Francis na nasa lugar siya na maliwanag. So, nagjo-journey din siya dun sa afterlife. So, his life is, his death is a celebration of his life. Yung mga nagawa niya po dito sa mundo, nagawa niya yung purpose and mission niya na magbigay ng liwanag at enlightenment sa isa't isa. Itong journey po ng buhay niya ay meron ding katapusan, birth from the physical, is a death from spiritual, and death from the physical is a birth from to the spiritual. So may journey ng buhay siya dito sa lupa at may journey rin siya ng buhay dun sa kabilang buhay at nandun na po siya dun sa process na yun. At iniwan niya po sa atin lahat yung pagmamahalan sa isa't isa, yung acceptance to give way sa next generation era ng ascension ng ating spirit. Alright. Salamat, Miss Yuki. Ha? Ako, kung saan na kaya ating mga... Iba kasi nag-react doon sa astrology ni... alam po ninyo, ang astrology naman kasi parang ano yan, scientific ang approach naman yan, di ba? Of course, lahat naman tayo ay mayroon kanya-kanyang timeline sa ating buhay. So, that's why yan pinapaliwanag ni Brother Nico. Di ba, Brother Nico, gano'n naman talaga lahat naman talaga ng existence ng tao sa mundong ito, may timeline yan. So, basically, merong guhit ng palad sa astrolohiya. Right? Yes, Brother Ray, totoo yun. Kasi nasabi din ni God sa Bible na bago pa lang tayo pinanganak, alam niya yung bilang ng buhok natin, alam niyo yung i-decide natin in the future, kahit yung mga pagkakasala niya, mga pagkakasala natin, alam niya lahat-lahat. So, ibig sabihin, from the beginning tsaka the end, alam niya yon. And then, isa sa mga clue na nagpapakita sa atin kung paano makita yon is yung astrology, which is, gift ng mga angels yon para makatulong din tayo sa tao. Para naman kasi yung astrology naman kasi nagsasuggest lang kung ano yung magiging path ng buhay mo. Nasa sayo na kung paniniwalaan mo, hindi, di ba? Meron kasi tayong free will, right? Meron tayong free will na nirerespeto
ng mga divine beings, di ba? Pati mga spirit guides. Yes, correct. Kung gusto naman nila Yes, na correct. maging magandang buhay mo, bay, makinig ka naman. Parang gano'n, ano. Alright. Hoy, sa ating mga kamisteryo nga po gabing ito, and muli ating pa ring bigyan ng kaukulang shout out yung ating mga nakatutok ngayong gabing ito. Si Brother Arvin, sabi ni Mundo Mac, good evening world, paring Ray. Talaga namang bago, ayan. O nga no, 8-8 pinakita, double infinity. O nga, tama, di ba? Kasi 88 years old siya, to be exact, yung kanyang edad ngayon, ano ha? Alright. Si Cara Cristobal, good evening Sir Ray, ganda ng topic po ninyo and mga information na na-share ng mga guests ninyo. Si Elias, kumusta ka na Brother Elias? Wala ka ngayong gabing ito. Si Topher Mendoza, magandang gabi la kay Ray at sa mga kamisteryo listeners and viewers, magandang gabi po. Emperor Memes, good evening po. Totoo po ba na si Pope Francis ang Petrus Romanos ni St. Malachy? Meron ba kayong information doon, Brother Jay? Parang malalim-lalim yun, ha? Wala pa akong gano'ng insight about dyan. So, i-meditate pa natin. Si Dr. Joe kaya. Yeah. Dr. Joe, na-encounter mo ba yun? Again po? Yung binabanggit na si Pope daw, Francis, ang Petrus Romanos ni St. Malachy? Wala po tayong confirmation dyan. Di tanungin po natin si Pope ngayon kung yung pong kanilang sabi ni Pope. Istorbahin pa natin si Pope. Wag na. Magklaro naman po kung ikaw nga po ba ito. Wala siyang alam, Ray. Hindi daw naiintindihan. Alright. Salamat po. Thank you so much. Alright. Sa ating pa rin mga kababayan mo, maraming salamat po. Of course, we have to pray for the soul of Pope Francis. Kahit na alam naman natin na siya, nandiyan na siya sa heaven. Pero anyway, Miss Maricris, tanungin ko lang, any message na nakuha mo based dun sa dream mo? Actually, yung connection is clear kay Pope Francis and Francis of Assisi. Actually, hindi ko pa rin entirely makonect, no? Kung ano yung exact na message doon. Kasi magkasunod na araw lang yun. This morning yata yun and in the last night. Alright. So, hindi ko pa na-meditate kung ano talaga yung gustong sabihin doon. Pero, ang nakukuha ko by means of intuitive feeling is they are also asking us na to appear like this, ganyan, para ipalaganap din yung mga statements and yung mga teachings ni Pope Francis. Actually, yung isang very strong lang sa akin na nag-a-appear dun sa dream na yon, no? Ever since I had it, it's about the 8 Beatitudes. Kasi si Pope Francis, nung last few days na niya dun sa hospital, nung bedridden siya, ganyan, parang nakita ko sa kanya yung sinasabi ni Jesus Christ sa Bible that only the children will enter heaven. Kasi he is child at heart and he has eyes of a child. So dapat maging childlike bata ulit tayo. Yes. Hindi isip bata. Hindi isip bata, iba yun. Maging bata ulit. Yung maging inosente. Yes, ibalik natin yung playful innocence, yung feeling of accepting everyone without labels, ganyan. Kasi ganun ang mga bata Walang ego, hindi nagle-label na ito ang tama, ito ang mali. Di ba? Ganun ang bata So, para sa akin, yun yung isa sa very strong na message na pumapasok sa akin but not really connected dun sa dream ko. Pero yun nga, parang si Pope Francis was looking at the hospital scenario with eyes of a child. Tinitignan niya yung paligid niya and accepting it from the eyes of an innocent. Exactly, yes. Yung parang from the eyes of a child na gustong matuto sa paligid, di ba, Brother Jay? Opo, tama po. Kaya nagiging observant siya dun sa paligid. Opo. So marami kasi tao kasi ang dumitat sa sarili. No? Kaya nagkakaroon sila ng parang loop
sa kanilang buhay. So, hinintay lang natin yung mga tao na makabalik uli sa kanilang sarili upang bumalik yung pagiging inosente nila. Kasi ganyan din yung di ba? Ituro din ni ng Panginoong Jesucristo, no? Yung para ma-enlighten ka, bumalik ka muna sa pagkabata. Yes. Pero hindi literally babalik ka sa pagiging bata. Yes. Oo. Meaning wala kang pinangahawakang dogma o anumang teachings na makakasakit sa kapwa, o di ba? Parang ganoon eh. Walang attachment. Walang attachment, yun. Walang boundaries, parang ganoon. Yes. Oo. Wala ring labels. Walang labels. Ayan. Nako. Si Brother Arvin, anong basa mo doon? Brother Arvin. Yes, Terry. Opo. Kanina po, yung sa binasa po ni Dr. Jo, sana po makita ko po yan sa internet para mabasa ko po ulit. Sapagkat sobra-sobra po akong tinamaan dito. Sobra talaga. Kasi po, tignan nyo po, saan kayo po nakakita ng isang pope na tipong kilala niya, sarili niya. Alam niya yung purpose niya dito sa mundo. Bakit? Kasi at that age, habang nasa ospital, nagagawa pa ho niya makapagsulat. Nagagawa pa ho niya makapagbigay ng mensahe sa mga tao. Na tipong, bago ako mawala, ito yung kailangan yung malaman. Parang parang kumbaga sa mga titulo, sa mga lote, last will ba? Parang ganun ho. Para naman sa kanya, maganda naman po yung mga naibigay niya sa atin. Kaya lang, gusto ko talagang makita kasi sobra-sobra ang tinamaan. Na tipong tinuturo din po niya, tignan nyo rin ang sarili nyo. Katulad ng nabanggit kanina, huwag mong husgahan, huwag mong i-criticize ang sarili mo. Sabihin mo na maganda ka. Hindi ka pangit, hindi ka mataba. Pagkatapos doon po sa nabanggit nyo, tungkol po dyan sa pagiging bata, agree po ako dyan. Ito nga po sabi nga ho nila, ako bilang isang matanda, nahihiya akong maglaro kasi matanda na ako. Pero ito tandaan po natin, kaya tayo tumatanda kasi hindi na po tayo naglalaro. Yun po. Try mo uling maglaro na sipa. Di ba? O kaya shatong. Hindi na po kasi uso yan ngayon Alam niyo, ito brother Ray, lumabas kayo sa kalye. Tignan niyo kung makakita pa ko kayo ng mga bata naglalaro ng tumbang preso, wala na. patintero, puro mga gadget na. taguan, sipa, moro-moro. Wala na rin ako makakita hanggang ngayon Kaya iba na ho, nasa bahay na ho yung mga bata wala. Nagbago na ho ang panahon Oo nga pero siguro hindi pa naman huli ang lahat na ibalik natin yung mga sinaunang mga, kaya lang obsolete na nga. Yes. Di ko yes, kaya yun nga, katulad na bagay po kanina, kaya ka tumatanda kasi hindi ka na naglalaro. Talaga, ang dami mong gustong pasari. Baka kinabukasan nito, marami na maglalaro mga matatanda bukas. Kahit na masakit na yung kasu-kasuhan, Ayan. Alam mo kung nabubuhay pa si Pope Francis, matatawa sa iyan Oo nga sana naririnig niyo. Kung nasan man po kayo, Pope Francis, maraming pong salamat sa 12 taon ng inyong existence dito, sa lahat ng inyong naibahagi, at sana narinig niyo rin yung sinabi ko para matawa naman po kayo kung nasan po kayo ngayon. Dinig na dinig niya. Naglalaro siya. Ayan. Pero alam po ninyo, totoo yan. Masayahan si Pope Francis nung nandito siya. Kahit na hindi mo nga makikita na mayroon siya iniindang sakit. Di ba, Brother CJ? Opo. Tapos magugulat ka lang, mayroon pala siyang karamdaman. Pero, hindi naman talaga natin maiwasan na magkakaroon tayo ng karamdaman dahil sa ginagawa rin natin. Pero, tanungin ko lang si Ma'am Jo. Ma'am Jo, ang sakit ho ba, kahit na sabihin natin na very spiritual ka, kahit sino pwede pa rin tamaan ng sakit? Meron po tayo, Ray, na mga karmic contract kung ano po ang mga lessons na dapat natin pong matutunan at ang ating pong katawan ay ang laboratory. Kaya kahit po kung mapansin po natin ang mga buhay ng mga santo, ay lahat po sila nagkaroon ng karamdamang pisikal. Dahil doon nga po sa pagkaroon natin ng karamdaman, doon malalim ang ating naaaral na wisdom o anumang pong kabutihan sa buhay. Kaya wala pong exception. Kaya di ba si Christ, nung binigyan po siya ng mahal na ama, ng mega dose ng unconditional love, kailangan siyang ipako
at makaranas ng sakit. Sa being spiritual, Ma'am Joy, doesn't mean na hindi ka nakagagawa ng mali. Wow, mali yung nakain Ang mo. spirituality po, Sir Ray, ay synonymous sa salitang communication po. Or you are connected, you are communing. Meron kang two-way process of understanding, spiritual ka. Hindi po yan ibig sabihin ng pagdadasal. Pag tayo po ay spiritual, naiintindihan natin kung ano ang pinanggalingan natin, nakakausap natin ang ating katawan, ang lahat ng nakapaligid sa atin. Yan po ang spirituality or connectivity or communication natin sa lahat ng creation. Huwag po nating ipapalit ang salita ng spirituality sa pagiging madasalin. Iba po ang meaning ng spirituality. Ayun. Naku, salamat. Very enlightening po yung binanggit po ninyo, Ma'am John. So, we have 5 minutes na lang para sa ating program. Siguro atin nang tanungin yung ating mga bisita, ano ang maipapayo nila sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating programa. Brother Nico, any advice right after this itong dumating sa ating buhay at nasa kabila na si Pope Francis? So, ang sinasabi ng mga between na message din regarding sa death ni Pope Francis, si Neptune po ay pumasok na siya ng Aries 0 degree. So, ibig sabihin, si Neptune kasi siya yung planet of spirituality and Aries is the planet of activeness and impulsiveness. So, tama yung sinabi nilang lahat na magkakaroon ng major awakening sa mga ibang tao na mapupunta into spirituality and dito na magsisimula din yung pagsasalin ng mga tao from light at saka din sa darkness. Actually, binabanggit niya ng mga galactic beings. Itong pagpano ni Pope Francis, hindi naman ito yung the end of everything, di ba? So actually, parang magbubukas ang isang bagong era o panahon na talagang to awaken itong human beings. Parang ganun, no? Yes. Yes, kasi si Pluto, currently, nagtatransit pa din siya sa Aquarius, which is major transformation siya sa community natin. So, kabilang din doon ang spirituality at saka din yung major community natin. Alright. Salamat, Brother Nico. Saan ka raw pwedeng matunghayan sa mga gustong malaman ng kanilang buhay sa pamamagitan ng astrolohiya? Ayan, pwede nila akong makontak sa Mystic Way or Mystic Way Philippines. Alright. Salamat, Brother Nico. Ayan. Brother Thank you, Jay, Brother Ray. maraming salamat sa iyo and anything na pwede mong inspiring words sa ating mga kababayan after nitong pagpano ni Pope Francis? Magpatuloy lang po tayo sa pagsisik po sa ating sarili at irespeto po natin ang bawat isa at patuloy ang pagmamahal po sa bawat isa. Salamat. Brother CJ. The Pope's death is a reminder for us that we are human. Na nawawala din tayo na meron tayong physical body, may material body tayo. So just live our life to the fullest. Yun. Saka gumawa lang ng mabuti. Di ba? Mayroon magkaroon ng maraming karma. O di ba? Iba nag-iisip ng masama sa kapwa. Karma ho 'yun. Gumawa ka ng masama sa kapwa, pati sa hayop, karma rin 'yun. O di ba? Even the highest position, the church or government, kahit ano pang antas mo, we cannot escape death. Ayan. Miss Yuki, maraming salamat, Brother CJ. Miss Yuki, anong advice mo sa ating mga kababayan? Simplihan lang po natin yung buhay. Yan. Kasi life is too short to live in whatever energy that doesn't deserve us. Sobrang iksi lang ng buhay natin. Enjoy natin every moment para pagdating ng oras natin, aalis tayo dito sa mundo na to ng masaya. Yan. Salamat. Yun lamang po. Thank you, Miss Yuki. Brother Arvin. Yes po, Brother Ray. Ang buhay po natin ay journey. Yung liwanag na ipapasa sa atin, pinasa sa atin ni Pope Francis is also a journey. Kaya tayo naman po, ipasa din po natin sa iba. Wala pong katapusan yan, wala pong pagtigil yan. At saka po nga pala, ilabas po natin ang ating pagiging bata. So, yun po ang isang advocacy ko ngayon, ilabas po ang iyong
inner child. At saka magandang gabi ho pala, by the way, brother, no, kay June Bernes Sirasawa at Mary Joyce Fuentes ng Amparo North Caloocan, kay Tomas Garcia Ariola ng Balintawak, Quezon City, Talyaro Meditation ng Pampanga at Brahma Kumaris ng Quezon City. Sabi ni Really Suave, read the Bible para hindi tayo maligaw. Tama ho yun. Actually, the Bible itself nagbibigay ng guide sa atin to be a good person. Miss Marie Chris, ano ang iyong advice and of course, ang karaw pwedeng makonsult sa iyong expertise? Ang advice ko is, the Bible is a book. And it's a collection of teachings and learnings. Correct. Ang mas maigi pa rin na sundin nyo yung mga nakikita nyong modelo ng kabutihan, gaya ni Pope Francis. Kung ano yung mga ginagawa niya, yun din ang gawin nyo. Kasi pag nasira ang Biblia, wala na kayong guide, kundi yung mga bagay na nakita nyong mabubuti na ginawa ni Pope Francis. So, sa akin, yung pagkamatay niya, gamitin natin yon bilang jumpstart. Kung meron man tayong gustong gayahin na ehemplo, siya yun. Ayan. So, mag-exercise tayo ng compassion. Yun naman ang aking motto, life mission. Compassion especially for animals. So, dahil ako ay isang animal communicator, ako ay makakontak nyo sa aking Facebook page na Facebook, The Voiceless Whispers. Yes. Kung may katanungan kayo tungkol sa animals. Ayan. Salamat po. Miss Marie Chris. Alright, si Ma'am Jo, saan daw pwedeng matunghayan ng inyong mga lessons sa Reiki and iba pa? Salamat, Ray, at sa lahat ng mga kasama natin sa studio at mga online po, mga specialist po, sa inyong mga naibahagi at sa lahat ng inyong mga tagapanood. Yung pong mga interesado na makapag-aral ng Art and Science of Energy Healing, System of Japanese, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa AWHI or pwede po kayong tumawag, mag-message sa 0918-911-0035. 0918-911-0035. May 3 po ang ating self-healing Reiki sa Mount Banahaw. Yun, sa Mount Banahaw. Salamat, Ma'am Jo, and to all our visitors sa ating programa sa Gabi ng Misteryo. Ang inyong pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan.